Hey guys, welcome. So, today is madaling araw na ng January 4, 12:21 a.m. Matutulog na lang ako, pakit na ako kanina, and then nakita ko yung post ni Attorney Aaron, no, na lumabas na daw yung Epstein list, no? Early this morning, nanonood ako ng video sa YouTube about Aaron Rodgers. Hindi talaga ako niya hindi talaga ako fan niya kasi wala man akong hilig sa baseball. Baseball player yata yun eh. Pero pinag-uusapan kasi yung Epstein list. Okay? And then sabi ni Aaron Rodgers parang ano siya ng ESPN, no? What do you call this? Sa mga hosts. Okay? Sabi niya mag-open siya ng bottle of wine or something pag lumabas yung pangalan ni Jimmy Kimmel. Palagi niya sinasabi si Jimmy Kimmel. Tapos si Jimmy Kimmel sumagot ng tweet na magkikita daw sila sa husgado ni Aaron Rodgers kasi daw dinadamay daw siya, pa-victim effect na put at risk daw yung pamilya niya, and ganyan. And then ngayon, actually hindi ako nagulat eh. Andun nga yung pangalan ni Jimmy Kimmel. Okay, so ito. No? Marami tayong mga kababayan, nagtatanong, dito ako sa post ni Attorney Aaron, ano daw yung Epstein list? So hindi alam. Okay, so I'm not gonna fault you for that. Siyempre kasi, nangyayari yan dito sa US. Pero, this is so big. This is big, no? Damay kasi mga world leaders. World leaders, imagine nyo, kasama si Justin Trudeau dito. Yung minister ng Canada, Prime Minister ng Canada. Okay? Tapos, si Bill Clinton. Alam na, matagal ng chismis. Siyempre, matagal ng chismis na kasama si Bill Clinton. Kaya namatay si Jeffrey Epstein. Kaya siya namatay. Kasi di ba pag kinalaban niyo yung Clinton, madadali ka, no? May hit squad daw tong mga Clintons. Yan. The other day, nung nandito yung pamangkin ko, si VJ, nagkukwentuhan lang kami. Sabi niya, paano ba yung conspiracy theory about Matthew Perry? No? He's sa Friends. Si Chandler Bing, baka hindi niyo pa kilala, no? Sabi niya, bakit? Kasi, di ba, na-overdose daw sa drug habang nasa bathtub. Tapos yung drug is yung ketamine. Sabi ko, alam ko yung ketamine para sa mga kabayo yan. So ang conspiracy kasi doon, matagal na addict si Chandler Bing. Matagal na. Nasa nung ongoing pa yung Friends eh. Nakita nyo, kung avid fan kayo ng Friends, nakita nyo, merong episode doon or merong season na ang payat-payat niya Chandler Bing or Matthew Perry. The drugs na siya may problema na siya sa drugs. Pero imagine nyo, yun ba yun? 90s, di ba? Tagal na nun, no? So, everybody assume na kung magdadrugs ka, dapat alam mo na yung ginagawa mo. Ba't ka magdadrugs sa bathtub? So, napaka talaga eh. Kaduda-duda yung pagkamatay ni Matthew Perry. So, sabihin nyo, anong kinalaman naman? Bakit intensyon? Bakit kailangan patayin? Kasi parang kakanta yata si Matthew Perry. Recently, parang may mga cryptic post siya, nagpapahiwatig na involved yung mga Clintons. Kaya, nakikinig si Alexa. Oy, kaibigan natin si Clinton, ha? yan. Okay, yan, malalaking tao involved, no? So, alam niyo naman, no? Iba nagtatanong, kasama ba sila, lechon? Hindi. Kasi mga malalaking tao to, mga world leaders, mga taga-Hollywood, no? Na I'm sure merong version yan sa Pilipinas, pero eto lumabas, no? Alam ko may version yan sa Pilipinas, no? Minsan open secret yan eh na bugawan na nangyayari, di ba? Pero eto kasi merong records may financial records So
Ang tawag dito, teka, tignan natin. Yung basahin natin lead page. Nilagay ni Attorney Aaron sa niya eh. Yan. Nilagay ni Attorney Aaron sa reels niya. Ito yung mga listahan. Yan. Bill Clinton. Bill Gates kasama. Syempre. Charles Barkley. Bruce Willis. Chris Tucker. Chrissy Teigen. Cyndi Lauper. Courtney Cox. Okay, sa Friends din si Monica. Demi Moore. Dan Schneider. David Koch. David Spade. Donovan Mitchell ng dating Cleveland Cavaliers na pala ngayon si Donovan Mitchell. Okay, teka lang, sabi niya na Gwen Stefani, Hillary Clinton kasama, Heidi Klum, Joe Biden kasama, wala si Joe Rogan Joy Behar, Justin Trudeau, Kathy Griffin, Katy Perry, Madonna, wala naman si OP, alphabetical talaga. Hindi ko kilala iba. Prince Andrew, Prince Charles, Quentin Tarantino, Kill Bill, Robert De Niro, Robert Downey Jr., Rudy Gobert na NBA, Sarah Silverman, wala naman sabi sa okay. Ayan, sabi, sa mga nagtatanong, ano po ba ang Epstein list? Ito ang listahan ng company sa tanas, mga pido, karamihan, mga world leaders, mga Hollywood stars. Okay? Ang Epstein list, yan? Si Jeffrey Epstein, parang siya yung bogaw ng Hollywood at saka ng elites, ng mga mayayaman. Okay? Tapos, si Jeffrey Epstein, namatay, nagpakamatay. It's up to you. Paano nyo yan? Nung nasa kulungan siya, nagbigti daw siya. Ang nakakatawa lang doon, hindi pa nila ginawang kapanipaniwala, nagbigti daw siya sa rehas habang nakatayo siya. Parang sabi nila, imposible yun, imposible. Kasi nakatayo siya eh. Paano ka magbibigti? Kasi alam niyo ba, meron tayo survival instinct. Kahit sabihin mong, gusto mo last minute, sisinghap ka, last minute kakawala ka. Kaya iba nagsusuicide, diba, nakabitin dahil wala talaga silang choice. Yun nakatayo Sumandal lang sa rehas, tapos naglagay siya sa liig niya. Tapos at that moment, nung nagsusuicide siya, nakapatay yung mga camera doon sa kulungan. And then parang yung gwardiya yata umalis din. Parang napaka-perfect yung setup talaga para Kasi nga daw, may chismis kasi, na mai-expose yung mga Clintons yan, si Bill Clinton tsaka si Hillary Clinton, yung connection nila with Jeffrey Epstein. Kaya tinawag na Epstein list. Yung list yan ng mga clients niya, na dinadala dun sa Epstein Island. May sarili siyang island. Okay? So, sinasabi nila, eto, mga pedophiles daw. Okay? Ang nakakatakot diyan yung sinasabi. Although si Jim Carrey kasama diyan sa list, recently si Jim Carrey din naglalabas sa mga cryptic messages na may alam siya na nangyari sa Hollywood, May sinabi nga siya last time yung mga elites daw kumakain daw ng baby, isang buong baby. Grabe, nakakatakot. Kung totoo, nakakatakot 'yon. O sabihin nyo conspiracy theory or whatever, pero kita nyo naman yung mga conspiracy theories in the past, naging facts na ngayon. Dati, sinusuppress nila yung Epstein list na yan, wala daw yan, ganyan. O ngayon, lumalabas na, kasama sila, kaya pala pinapalabas nila conspiracy theories ka pag naniwala ka may Epstein list. Ayan, ngayon, lumabas dahil sa korte, ilang taon nila yan nilabanan, na wag lumabas yung listahan na yan. Paano nga, mga elites ang nandyan. Diba? Mga elites. Tapos yun nga, mayayaman tsaka mga Hollywood, mga NBA players. What if
hindi lang pedophilia ang ginagawa diyan, 'di ba? 'Yun ang nakakatakot. Tapos nakalimutan ko ano ko na nga, i-search ko na lang online muna. Hindi ko muna tatapusin to kasi may napanood din ako dati. Teka, Mission Impossible White no. Yung Rabbit's Foot. Yan. Mission Impossible Rabbit's. Yun si Philip Seymour. Alam niyo ba patay na to? Yung kalaban ni Tom Cruise sa Tom Cruise sa Scientology. Kaya kalaban niya sa Mission Impossible. Etong Philip Seymour, member daw to ng Scientology. Okay, yung religion nila Tom Cruise. Pero ang kinamatay nito, drug overdose daw. So may chismis na naman, conspiracy theory, na pinatahimik nila to kasi parang merong gusto ikanta. So, the way na pinatay nila to, similar with Matthew Perry, din drug overdose din, daw. Kasi, naglabas na sa loobin yung mga close friends ni Philip Seymour na hindi daw siya mag-overdose ng ganoon. No, basta, sila nagano na hindi kasi matagal, parang yung matagal na gumagamit tapos biglang mag-overdose ng sobra-sobra na ewan ko pa, parang very questionable daw kung kilala nyo yung artista na to, si Philip Seymour. Okay, yung sa Mission Impossible na Rabbit's Foot, yung kalaban niya doon, yung puti na malaki yan siya na maliit na lalaki, patay na yan, nag-drug overdose din daw. Okay, so ganon. So, anong relevance nito sa Pilipinas? Okay? Anong relevance? Sabi, wala naman dyan sila, Bakit anong relevance? Kasi, di ba, yung mga politiko natin at mga elites, yan ang mga ina-idolize nila. Yan ang mga ina-idolize and ginagaya nila. No? Yan ang ina-idolize. Hindi lang siguro mga elites, mga kababayan natin. Okay. So, eto yan. Kasi, yung mga elites na nandyan sa listahan na yan, apektado yung policy making natin sa Pilipinas, basta yung direction din ng Pilipinas na apekto. Imagine niyo Bill Gates, di ba, a few months ago bumisita lang si Bill Gates sa Erie, sa Rice Research Institute. Wag niyo sabihin hindi tayo apektado niyan, di ba? Okay? So, ano pa? So, yun nga, dahil unti-unti na na-expose to, ang nakakatakot kasi yung, alam nyo ba, yung isa pa rin kumakalat na yun nga, kung kumakain nga sila ng ng kabataan, no? Kasi may chismis na itong mga elites na to, pati mga royalties, yung dating royalty ng na namatay na, England, no? Hindi tayo pwede pala magsabi. Tawag dito, may chismis na kumakain daw ng mga bata dahil gustong kunin yung adrenochrome, yung substance na sa paniniwala nila makakapagpabata sa kanila. Yun, nakakatakot. Kaya si Jim Carrey, tignan nyo yung mga pinagsasabi niya, no? Kasama siya sa list pero hindi siya natatakot magsalta. Kaya delikado yan. So, similar with Matthew Perry. Alam niyo naman, nasa isang circle yung mga yan, no? Kaya, nakakatakot. Kaya daw, pagka, basta, hindi natin kasi, syempre, allegations pa lang yung mga yon, no? Hopefully, dun na tumumbok to, yung katotohanan, lumabas na talaga totally. Kasi kasama yun sa sinosuppress nila, itong Epstein list. Tagal na namatay ni Jeffrey Epstein, pero ngayon lang lumabas, Meron pa yata, may mga names pa na redacted, Ibig sabihin, tinanggal pa ibang pangalan. Alam ko, no? So, yan guys, latest development, kaya nawala yung antok ko. Akit na sana ako para matulog, no? Lumabas na yung Epstein list. So, dun sa nagpa-follow sa Juan Daquila, kay Attorney Aaron, yan, meron silang complete list. Yan, no? Meron akong hinahanap dito. Iba kilala natin dito.
Eminem, ayan, no? Gwen Stefani, buntis ngayon, no? Heidi Klum, James Franco, James Gunn, si Jay-Z, yung asawa ni, Beyonce, John Cusack, sabihin hindi ko lala yan, ha? Madonna, sino pa? Lawrence, Mark Lloyd, Oprah, siyempre Orlando Bloom, Paris Hilton, Robert De Niro, Robert Downey Jr., ayan, no? Ralph Ellison, Tom Hanks, Wanda Sykes, no? So, tawag dito? Yan, yung shortlist ng Epstein client list nila. So, hopefully, guys, sa isa kong post a few months ago, no, yung mga tinatawag dati na conspiracy theories, ano na ba i-score? 60-0 na ba? Lahat ng sinabi ng mga tinatawag nilang conspiracy theories, totoo. No? Totoo. And I'm glad marami na tayong mga kababayan din na nagpo-post, no? Meron kitang video na hindi bakunado pero buhay pa. So dapat ganyan ang mga post natin eh. Kasi dati sabi nila conspiracy theories tayo dahil ayaw natin ng ganito, di ba? So hopefully lumabas na talaga yung katotohanan, the earlier the better. Kasi medyo pangit ang prediction for 2024 na magkakagulo kasi. Mag-election kasi sa US. So, abangan nyo, may nag-comment din, no? Abangan nyo, dahil lumabas tong Epstein list, baka may distraction na naman silang gawin. Sila, kung sino sila, syempre, sino yung nasa likod nitong mga kasama na nangyari sa buong mundo. Magkakasabwat sila. Birds of the same feather. Ha? Magkakasabwat yan. Okay? Huwag yung sabihin na Hollywood lang yan, NBA lang yan. Hindi, pati mga world leaders. So, medyo ko-question ninyo kung sino yung mga kabady-body ng mga to. Yan, sila Bill Clinton. Sino ba yung kaklase ni Bill Clinton na naging presidente natin? Na naging nasa Congress na. Diba? Kabady-body nila yan. So, hindi nalalayo na may connection sa Pilipinas. May direct link yan sa Pilipinas, no? Sa atin lang, mahirap i-expose kasi unang-una sa atin, cash basis tayo madalas and walang records. Ito kasi may record eh. Kaya hindi nila maitago-tago eh. Anyway, so tatapusin ko na to. Do your own research. Everything is connected, no? Akala nyo mga ano lang to, mga artista, mga NBA players, hindi. Ano sila? Rubbing elbows yan ng mga elites in general. Diba? So that's it. Kung nagustuhan nyo yung video na to, no, ipopost ko to sa YouTube channel ko na Vladimir Rasputin channel. Tapos na yata yung 1 week ko na suspension. Okay, guys, see you next time.